Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Aaron Nil R. Lumidaw. Isa po akong miyembro ng Castillejos Methodist Church. First time ko po mag-mensahe po ngayon po. Umanin po kung nahihiya po ako. So bago po tayo mag-start, humingi po muna tayo ng gabay sa itaas sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. So, Panginoon Diyos, pinupuri at dinadakila ka namin sa araw na ito, Panginoon. Panginoon na lumalang ng langit at lupa, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon. Turuan niyo rin po kaming magpatawad sa aming mga kapwa, Panginoon, sa mga nakakagawa ng kasalanan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na binigay niyo po sa akin, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga blessings na natatanggap namin, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng knowledge, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng sapat na wisdom mo, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong harapan, Panginoon. Nawa ikaw ang manguna sa araw na ito, Panginoon, sa aking pagmemensahe, Panginoon. Nawa ay ikaw lang ang madakila ko, Panginoon. Gayon rin po ang mga tagapagkinig, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, sa kanilang bawat tahanan, Panginoon. Buksan niyo po ang kanilang puso at isipan, Panginoon, para maunawaan at maintindihan ang iyong salita, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, bago po mag-start ng aking mensahe, basahin po muna natin ang readings na matatagpuan sa Lumang Tipan sa Awit chapter 104 verse 24 to 35. Ganito po yung sinasabi. Sa daigdig, ikaw Yahweh, kay ramin ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga malawak na karagatan, malalakit, maliliit na isda ay di mabilang. Iba't ibang mga vapor ang dito ay naglalakbay. Samantalang ang Leviatang nilikha mo'y kaagapay. Lahat sila'y umaasa sa iyo, ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Verse 29. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. Taglay mo ang katangian buhay nila ay balik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong nilikha, ang madamay kagalakan. Nanginginig ang nilikha kapag titig mo sa daigdig. Ang bundok na hipuin mo'y umuusok, nag-iinit. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihan habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama sana'y alisin sa daigdig.
ang dapat ay lipulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo, aking kaluluwa, purihin sa Yahweh. So, ano po, tayo po ay pinagpala sa mabuting salita ng Panginoon. Dahil po kaugnay sa creation ni God yung readings po, pinamagatan ko pong ang unang liwanag batay sa Psalm 104:24 to 35. Bale, hinati ko po sa dalawang punto o bahagi ang mensahe ko. Una po ay bago ang liwanag. Dahil bago dumating ang liwanag ay may kadiliman. Sa unang punto po, sa kadiliman, ang Diyos ay gumagawa pa din. Hindi ko po maitatanggi na dumaan din ako sa kadiliman. Ang buhay ko po dati ay umaayon sa mundo. Sumasabay sa uso, hindi sa kalooban ng Diyos. Lagi po akong favorite ng aking mga guro o teacher, hindi dahil sa magaling ako o matalino, kundi dahil makulit at pasaway ako. Mas gugustuhin pa po nila na minsan na absent na lang ako para wala pong makulit sa kanilang section. Para po wala po silang sasahawayin po. Naging pasaway rin po ako sa aming tahanan. At sa aking mga magulang ay hindi nakikinig. Ang favorite line po ni mama ko ay, sa akin ay hindi ikaw ang masusunod. Kaya natuto po akong hindi magpaalam kapag aalis. At natuto rin po akong magbisyo. Ang ugali ko po dati ay kapag gusto ko, makukuha ko. Hindi pwedeng hindi ko makukuha. Kahit hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Pinipilit ko pa rin po. Pero sa kabila po nun, hindi pala tumitigil ang Diyos sa pagkilos sa buhay ko. Kahit nasa kadiliman ako, gumagawa pa rin po siya. At ito po rin ang gusto kong iwan na mensahe sa unang punto. Kapag madilim ang sitwasyon mo, huwag mawawalan ng pananampalataya. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo nakikita. Yun po. Sa pangalawang punto naman po, nang dumating ang liwanag, nagkaroon ng buhay ang paglikha. Pero sa kabila po ng lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa liwanag na Kanyang binigay at taglay. Liwanag na kailanman ay hindi mababalot ng kadiliman. Gaya po sa ating readings, ang Diyos lang ang ating daan patungo sa kaligtasan. Naalala ko po nung nag-EGR po kami dito sa Castilleos nung summer youth camp po. May isa po kaming session na kahit anong kamalian, kahit na anong dumi mo sa kasalanan, may isang ama pa rin po natatakbo at yayakap sa atin. May isang ama na naghihintay sa ating pagbalik loob. At siya po ay ang Panginoong Diyos.
May mga tanong po na tumatakbo sa aking isipan noong session na iyon. Iniisip ko po, kung ako iyon, ganon din ba ang gagawin ng Panginoon? At agad akong sinagot ng Panginoon sa tanong na iyon. Nang maranasan ko ang maigpit niyang yakap. Gaya po ng sinasabi sa Psalm 104 verse 30. When you give them your breath, life is created, and you renew the face of the earth. God is good po always. Sa bawat gising natin, hininga niya ang bumubuhay. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata, ang kanyang gawa, ang ating nakikita. Tayo man ay nabalot ng kadiliman noon, sapat at higit pa rin ang kanyang liwanag kailanman. At ito po ang mensahe ng ikalawang punto. Kapag pinapasok natin si Jesus sa ating buhay, ang dating madilim ay nagiging malinaw, at ang dating walang buhay ay muling nabubuhay. Panguling punto po, ang tunay na layunin ng liwanag ay ang pagsamba sa may lalang. Hindi po dito nagtatapos ang kanyang kabutihan. Patuloy niya tayong ginagamit at pinapakilos para sa kanyang layunin. Nawa po ay maibalik natin sa Diyos ang pinakamataas na kapurihan at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Dakilain natin siya sa bawat segundo ng ating buhay. At bilang panguling mensahe po, ang liwanag na galing kay Kristo ay dapat makita sa ating buhay, salita at paglilingkod. Bago dumating ang liwanag, ay may kadiliman. Pero salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo iniwan sa dilim. Sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng buhay, pag-asa at layunin. Nawa po ay patuloy nating hayaan ang liwanag ng Panginoon na magningning sa ating buhay araw-araw. Amen. Doon po nagtatapos ang aking mensahe. Marami pong salamat. Bago po tayo magtapos, manalangin po ulit tayo. Panginoong Diyos na pinakamataas sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong liwanag, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagyakap sa mga nag-iisa, Panginoon. Nararanasan man namin na mag-isa kami, Panginoon, pero hindi mo ito hinahayaan. Marami pong salamat sa paggabay niyo sa amin palagi, Panginoon, patungo sa liwanag, Panginoon. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa aming buhay, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karagdagang lakas at karunungan, Panginoon. Hindi po dito, Panginoon, nagtatapos ang aming mensahe, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa bawat isa, Panginoon. Sa lahat po ng nababalot na kadiliman, Panginoon. Kumilos ka po sa kanilang buhay, Panginoon. Gawin niyo pong instrumento ang church na ito, Panginoon, upang makita po nila ang liwanag, Panginoon. Patawarin niyo po kami ulit, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon.
Nawa ay ihadya niyo po kami sa anumang tukso, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.